Automatic din po kapag member po kayo ng IMG, meron na po kayo agad dito na 1,000 investment sa Soldivo Strategic Growth Fund, the basic financial concept. Magsisimula po tayo sa building blocks of a strong financial foundation. Etong concept na to, ito yung magiging financial blueprint mo. Nung 2012, bago ko malaman ang concept na to, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Etong concept na to ang magtuturo sa'yo kung saan ka magsisimula. Parang katulad din siya ng bahay. Di ba ang bahay? Anong dapat inuuna pag gagawa ka ng bahay? Di ba dapat matibay ang pundasyon para hindi siya madaling gumuho. Kung ano man mangyari, hindi agad bubuho yung bahay. Ganon din po sa financial foundation natin. Ang pinakapundasyon natin is increase cash flow. Ibig sabihin, kahit anong gusto natin na mag-ipon, mag-invest, kung hindi po positive yung cash flow natin, hindi talaga tayo makaka-build ng financial foundation. So magsisimula tayo sa pag-increase ng cash flow. Dalawang paraan to increase our cash flow kung sa tingin natin negative tayo or kulang yung ating income. Una is pwedeng magtipid po tayo. Pero what if sobrang tipid na tayo, wala pa rin tayo naiipon? Pangalawa, kailangan gamitin na natin yung spare time natin. Ibig sabihin, gawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng additional income, extra income. Dapat hindi tayo asa lang sa trabaho. Kailangan meron tayong ibang source of income. Gamitin mo yung talent mo, gamitin mo kung ano yung nalalaman mo ngayon, gamitin mo yung extra oras mo. Instead na manood ng TV, maglaro, or ano man, yung pinagagamitan mo na spare time mo, gamitin mo yon para magkaroon ka ng extra income. Once na meron ka ng extra income, ang una mo dapat daw na pag-iipunan is healthcare. May dalawang klase tayo ng healthcare. Short-term and long-term healthcare. Short-term, from the word itself, pang short-term lang siya. Ibig sabihin, hanggang 60 natin pwedeng magamit yung short-term healthcare. Kapag kayo ay nagkasakit, sagot po yun ng employer nyo kasi provided yan ng employer nyo. So, benefit nyo yan as employee. Pero once na nag-resign ka na, once na umalis ka na sa trabaho mo, hindi mo yan mabibitbit. Once na nag-retire ka na ng 60, wala ka na ring short-term healthcare. Doon papasok yung purpose ng long-term healthcare. Both yan, kailangan natin short-term healthcare and long-term healthcare. Kasi mas kakailanganin natin ang long-term healthcare kapag tayo ay nag-retire na. Dapat daw ang long-term healthcare natin is annual income times 5. Tapos, kapag okay na tayo sa long-term healthcare, kung may extra pa tayo na pera, kuha tayo ng term life insurance. Importante pala ito. Kasi yung term life insurance, if may mangyari sa atin as breadwinner, ito yung magiging kapalit natin. Income replacement kasi siya eh. Dapat daw ang worth ng ating term life insurance is annual income times 10. And then, kung meron tayong utang, eliminate natin yung utang natin. Kasi sagabal yan sa pag-i-invest natin. Parang yan yung anay sa ating bahay. So, kailangan tanggalin natin yan. Kaya nga importante na dagdagan natin yung cash flow natin. And then, kapag na-eliminate na natin yung utang natin, that's the time na buuin natin yung emergency fund natin. Dapat daw ang worth ng emergency fund natin is 3 to 6 months ng ating expenses. So, kung gumagastos po tayo ng 20K every month, so dapat meron tayo 60 to 120K na emergency fund na nakalagay sa bangko, pwede rin nakalagay sa digital bank, pwede rin nakalagay sa time deposit or kaya bond fund. Yung mga short term lang na pwede mo siyang ma-withdraw anytime kapag may emergency. Yung emergency fund, ang purpose nito kapag may nasira sa bahay, kapag natanggal ka sa trabaho, tapos di ka kagad nakahanap ng work, at least meron kang buffer fund na tinatawag. Kapag nasira sa sakyan, kapag nagkaroon ng bagyo, may mga calamity na may kailangan ipagawa, dun ka kukuha sa emergency fund. After nun, kapag okay ka na, that's the time na mag-i-invest ka na. Yung investment, pwede mo yung ilagay sa stock market, sa mutual fund, sa real estate. Ibig sabihin ng investment, long-term dapat yung goal mo dyan. At dapat malinaw sa'yo para saan yung investment mo. Para ba yan sa retirement? Para ba yan sa college fund? Para ba yan sa pagbili mo ng bahay? Pagbili mo ng lupa? Pagbili mo ng sasakyan? So, dapat pinag-iipunan yan. Kung retirement yan, dapat daw, ang goal natin dyan is annual income times 20. Yun yung ating worth ng retirement fund. So, magsisimula siya dito sa baba, pataas. So, hindi ka dapat dito magsisimula sa investment tapos saka ka pupunta sa baba. Madaling
guguho yung financial foundation mo. Kasi pag nagkaroon ng emergency, saan ka kukuha? O wala ka emergency fund sa investment. Eh di naudlot yung pag-grow ng pera mo sa investment. Kapag may nagkasakit, wala kang healthcare, saka kukuha investment. Paano kung ilang days pa bago mo mawi-withdraw? Pag may nangyari, di ba? Or may utang ka, tas nag-invest ka kaagad, niloloko mo lang yung sarili mo. So magsisimula ka talaga dito sa baba, pataas. At hindi po ito overnight na binibuild. Unti-unti po natin yung ibibuild. Ang mahalaga po dito, sure tayo. Huwag tayo magmadali. Kasi dito, pag lalong nagmamadali tayo, dun tayo mas nagkakamali. Second concept na gusto kong i-share sa inyo is yung power of compounding interest. So ito yung tinatawag natin na rule of 72. So sabi dito, 72 divided by any interest rate, ang ibibigay sa atin na sagot ay number of years na magdodoble yung pera natin. Kung naglalagay daw tayo ng pera natin sa bangko, let's say ang kinikita ng pera natin sa bangko is 1%. Pero ang totoo, wala sa 1%. Hindi ko na nga maramdaman kung magkano ang interest sa bangko, napakaliit. Unless kung digital bank yan, medyo malaki ng konti. So kung sa commercial bank yan, so 72 divided by 1. So kung i-apply natin yung rule of 72, ibig sabihin daw, after 72 years, saka dodoble yung pera natin. Kung meron daw tayong sinave sa bangko na 10,000 pesos at 29 years old daw tayo sa ngayon, congratulations daw at age 101, yung 10,000 natin naging 20K. Ang tanong, buhay pa kaya tayo neto at age 101? At yung 20K, magkano na yung value niyan? Napakaliit na lang yan. So ito, may papakita ko sa inyo na tatlong illustration. Pakita ko na lahat para mabilis tayo. Meron kang kaibigan sa 4% naglalagay. Meron kang kasama sa work, 8%. Tapos ikaw, 12%. So kung i-apply natin yung formula, yung kaibigan mo na nag-i-invest, every 18 years, dumodoble yung pera niya. Tapos pare-pareha kayo, 29 years old. Tapos pare-pareha kayo, nag-invest ng 100,000. Yung kasama mo sa trabaho, every 9 years, dumodoble yung pera niya. At ikaw, every 6 years. Yung kaibigan mo, at age 65, yung 100,000 niya naging 400,000. Yung kasama mo sa trabaho, yung 100,000 niya naging 1.6. Ikaw, dahil natutunan mo ito at nandito ka, at nalaman mo na, ay, dapat pala sa 12% ilagay or doon sa mas lalago yung pera. So, every 6 years, yung 100,000 mo naging 6.4 million. Sa tingin mo, papayag ba yung kaibigan mo na ito lang yung kitain niya? So, kaibahan lang, hindi mo tinuro sa kanya. So, dapat ituro mo sa kanya para hindi siya malungkot na at age 65, yun lang yung pera niya. Okay, yung difference daw kasi ng 400,000 at 6.4 million is 6 million yan. Which is equivalent yan sa 20-year salary of a person na kumikita ng 25K every month. Mababawi mo lang yung 6K kung iipunin mo yung 25K every month for 20 years, hindi ka nakakain. Pero kung matututunan mo i-invest at matututunan mo yung compounding interest, hindi mo kailangan gawin yan. Kailangan lang alamin natin kung saan yung legit at tamang company kung saan tayo mag-i-invest. So dito sa concept na to, meron line going up at may line going down. Etong blue line, ito po yung savings line. From no savings, lahat naman tayo dumaan dito No savings, younger age. Wala tayong income pa talaga na nag-start tayo magtrabaho at wala tayong ipon. Pero ang goal natin when we get old is magkaroon tayo ng big savings. Nahihirapan tayong pataasin itong savings line natin because of our responsibility. Mataas ang ating responsibilidad lalong-lalo na kung breadwinner tayo. Pero ang goal natin, ma-less yung responsibility natin or ma-zero out yan dahil meron na tayong malaking savings. Ano-ano po ba yung responsibilidad natin? Kailangan natin kumain, magbayad ng housing loan or renta ng bahay, clothing, education, and health. Walang exempted dyan. So, itong mga expenses na to, sa tingin nyo, gagastusin pa rin natin yan kapag tumanda tayo? Yes or no? Yes, diba? So, nandyan pa rin yan. Kapag kulang din yung ating income, kasama na rin actually yung responsibility natin, yung pagbayad ng utang. Pero sana, pagtanda natin is maging debt-free na tayo. Sana wala na yan. Pero nandyan pa rin, kakain pa rin tayo, shelter kung hindi pa tayo nakabili ng sariling bahay, clothing, at pinakamalaking expenses po natin, pagtanda is health. Health-related. Or kaya, kasama natin sa bahay kapag tayo ay tumanda na. I-normalize natin na pwede pala tayo magkaroon ng caregiver, diba? Yung meron tayong kasama sa bahay na siya yung magluluto, pag tayo ay hindi na natin kaya magkumilos, diba? Yung
magkukuyakoy na lang tayo, hayahay na lang tayo, tapos siya na bahala na maglinis ng bahay, diba? Pero syempre, malakad-lakad pa rin tayo kasi pag hindi na tayo gumagalaw, mas lalong mapapaaga yung ating pagkamatay pag ganun, diba? Pero kung wala tayong fund for health, saan tayo kukuha pang pasweldo? Sa kanila, diba? Sa kasama natin sa bahay. Kasi diba, normally, dito sa Pinoy, nangyayari, kasama ng anak, parang ang anak yung sumusuporta sa magulang. Which is sana mabago natin yung ganun. Dapat makapaghanda talaga tayo kasi hindi natin alam yung anak natin kung may kakayanan ba sila or baka hirap din sila sa buhay. Yun yung dapat natin i-consider. Kaya importante na meron din tayong fund for our health talaga. So dito, we work hard for money sa stage na to. Kaya pa natin yan kasi physically malakas pa tayo. At meron po tayo dyang income, which is yung income natin temporary kasi anytime pwede mawala yan. Pwede po tayo matanggal sa trabaho. Pwede mag-close yung company. May dalawang if na pwedeng mangyari sa atin. Una is, what if we die too soon? Who will take care of our family? If we die too soon, kung breadwinner tayo. Yan po yung unang if. Yung pangalawang if, what if naman daw we live too long? Who will take care of us? Dun sa una na if natin, ang solusyon na dapat meron tayo is income protection or income replacement. In financial planning term, ito po yung life insurance. Huwag po kayo matakot sa life insurance. At hindi po siya kailangan paniwalaan. Kailangan intindihin natin siya. Kasi ang life insurance, replacement yan dun sa income na mawawala kapag tayo ay nawala as breadwinner. Ang mga taong madaling naiintindihan yung life insurance, yung mga taong naka-experience na may namatay sa kanila, sa pamilya at walang naiwan. Tapos may dependent na nakaasa. Pero yung mga tao na hindi yun na-experience, madalas hindi talaga sila open sa ganitong topic. Sa akin, hindi ko siya na-experience. Pero naintindihan ko yung importance ng life insurance kasi nakita ko sa nakapaligid sa akin. Lalong-lalo na nung nagkakaroon ako ng mga client na nawala. Tapos may naiwan sila na mga dependent nila. So doon ko talaga nakita yung importance ng life insurance. And anyway, hindi mo naman siya habang buhay na kakailanganin. Kakailanganin mo lang ang life insurance habang hindi mo pa napapataas yung savings line mo. Kasi once na napataas mo na yung savings line mo, yung investment mo, malaki na yung investment mo, no need na to insure yourself. Kasi yung investment alone, pwedeng maiwan yun sa pamilya mo kung meron pa nakadepende sa'yo. So if we live too long naman, ang solusyon daw na meron tayo dapat dyan is investment and long-term health care. Kasi yun nga, hindi tayo dapat aasa sa anak or sa government or sa mga kamag-anak or yung usong-uso ngayon sa social media. Sana wala naman akong matamaan or ma-offend, di ba? Usong-uso ngayon na manghihingi sila sa social media kapag kulang yung kanilang finances, wala silang pampagamot, wala silang pang pa-hospital. Kung nakahanda tayo, hindi natin gagawin yun, di ba? Kasi we have investment na money working for us, interest alone ng investment natin, kaya na tayong buhayin. And meron tayong sapat na long-term healthcare na in case magkasakit tayo o ma-hospital tayo or kung wag naman sana yun, magamit natin for our healthcare needs like maintenance, ganyan, meron tayong magagamit. Nung naintindihan ko tong X-curve na to, dito ko talaga nakita yung importance ng income protection, investment, and long-term care. Yun kasi yung 3 major financial needs natin. So, itong tatlo. Income protection, investment, and long-term care. So, saan ba ako natuto mag-invest? Through IMG. So, yun po yung gusto kong i-share sa inyo. Nagsimula ako sa pag-build ng financial foundation ko, unti-unti. Nadagdagan ko yung cash flow ko through IMG business. Tapos ko nang bayaran yung aking long-term healthcare. Fully paid na siya, inaantay na lang mag-mature. Meron po kaming both mag-asawa na short-term healthcare sa Kaiser. Provided po yan ng IMG. May term life insurance na rin po. Meron ding Fidelity Life, meron ding personal accident insurance, emergency fund, okay na, investment, meron din pong investment sa mutual fund, tapos nakastart na rin bumili ng lupa at hinuhulugan ngayon. Sinasabi ko hindi siya pa talaga buo, pero meron na. Bawat block ng financial foundation, hindi siya overnight. So unti-unti po yan. Hindi siya mabilisan na binild, unti-unti. Pero ang mahalaga, nakasimula na. May iba na tapos na, yung iba tinatapos na lang, yung iba tinutuloy-tuloy hanggang sa ma-achieve yung goal na fund na gusto namin para makapag-retire kami ng sana at age 45. So, yun ang goal namin. Sino ba si IMG? Si IMG or International Marketing Group was established in 2002. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Hindi lang po dito sa Pilipinas, pati rin sa ibang bansa. Kaya may iba po dito member nasa ibang bansa. Meron tayong nasa Singapore, meron tayong mga nasa Middle East,
ang IMG po, ina-assist niya yung mga tao na gusto rin ma-achieve yung financial security sa pamamagitan ng financial education. Hindi po sa pamamagitan ng product na to or ganito, may specific product, kundi sa financial education. Ikaw mismo matututo para ikaw mismo yung mag-decide para ma-build mo yung solid financial foundation mo. And then, si IMG, nag-establish siya ng partnership sa mga biggest companies in the financial industry para mapadali po yung execution nyo. Namili na siya ng mga kumpanya na magaganda. Doon po tayo mag-execute nung natutunan natin. Ang mission po ng IMG is to help you attain financial freedom. To lead the financial revolution, we want to make financial solution and business solution be available to everyone. Help stop poverty, ang core purpose ng IMG. Hindi makipag-compete sa mga malalaking kumpanya, sa mga nasa financial industry din. Kasi same lang naman ang purpose niyan eh. Gusto din nilang ma-stop yung poverty. Yun po ang core purpose namin. Kailangan ma-stop yung poverty. Kasi pag nagsimula tayo na mag-ipon, mag-invest sa sarili natin, makakatulong po tayo sa ekonomiya ng bansa. So ang solution natin, financial solution, education and execution, business solution, increase cash flow, community shift, environment plus benefits. Isa-isahin natin. First is financial education. Benefit number 1 is meron po kayong pre-financial ebook. So yung diniscuss ko po kanina na concept, part lang yon ng introduction and chapter 1. Once na member na kayo ng IMG, meron na po kayong access dun sa book na to, How to Become Your Own Financial Educator. Meron po kayong soft copy niyan at pwede rin po kayong makakuha ng hard copy niyan. Benefit number 2, dito po sa workbook na to, dyan po para kayong estudyante ulit. Dyan may mga sasagutan kayo para po malaman natin kung meron ba tayong positive cash flow, negative cash flow, kung naintindihan ba natin yung mga workshop na aatinan nyo. So, workshop number 1, that is benefit number 3. Dyan nyo po matututunan paano increase yung cash flow nyo at debt management. Kaya hindi ko siya in-explain kanina kasi sa workshop po, mas may intindihan nyo yan. Workshop number 2, which is benefit number 4, dyan naman ituturo sa inyo yung proper protection, yung tamang pag-compute po ng insurance coverage, yung pag-build ng strong financial foundation. Benefit number 5, which is workshop number 3, dyan naman po ituturo mutual fund, pag-build ng wealth, pag-i-invest, asset accumulation, investment diversification. So, dyan nyo po matututunan yan. And each workshop po, online po yan. Kaya kahit Zoom lang po yung gamit na meron kayo, matututo po kayo. Benefit number 6, which is workshop 4, dito naman ituturo po yung retirement planning and wealth preservation para sa mga malapit na pong mag-retire. Diyan ituturo ano yung mga dapat yung paghandaan, ano dapat yung i-consider nyo, paano nyo mapoproteksyonan yung mga properties nyo, yung asset nyo, yung wealth preservation po yung tawag doon, which is estate planning po. Benefit number 7, dito naman po, workshop number 5. Kung gusto nyo matutunan paano nyo i-increase yung cash flow nyo through building a business in the financial industry, yan po ang topic sa workshop number 5. Ito po yung pinaka-favorite ko na workshop kasi dito, matututunan mo dyan paano ka magkakaroon ng business sa financial industry and mag-start po kasi tayo sa increasing cash flow, di ba? Kahit anong gusto natin na makapag-invest tayo, makapag-ipon tayo, kung wala naman tayong i-invest, useless. So, kailangan madagdagan natin yung income natin. So, matututunan nyo yan sa workshop number 5. And kung gusto nyo maging licensed na insurance underwriter, meron din pong reviewer na ipinoprovide ang IMG para po makapasa po kayo sa exam. Benefit number 8 yan. Benefit number 9, meron po kayong free financial check-up dito. Dito po tuturuan kayo paano mag-compute para ma-achieve nyo po yung mga goal nyo sa bawat block ng financial foundation. Dito, medyo technical to. Talagang i-guide kayo paano compute yung mga goal, paano nyo siya ma-achieve, how much yung dapat nyong i-invest para ma-achieve nyo yung goal nyo sa bawat block ng financial foundation. And kapag natutunan nyo na to, magagawa nyo na sa sarili nyo at pwede nyo rin siyang ituro sa iba. And then benefit number 10, so ako po ay isang associate financial planner. Pwede rin po kayo maging ganito. Pwede kayo maging certified associate financial planner. So exclusive lang ito sa member ng IMG. Discounted po yung cost dito para maging certified associate financial planner kayo. Tapos, yun po yung financial education, yung area ng financial education. Yung benefit nyo naman for the free gifts, eto yung mga magiging benefit nyo. Benefit number 11, meron po kayong free personal accident insurance. Pwede pong magsimula sa 100,000 hanggang pwede pong umabot ng 300,000. So, exclusive lang din po ito sa active member ng IMG. Benefit number 12, meron din po kayo na agad dito na 50K Fidelity Life
Life Insurance. So ito po is with 24/7 Memorial Concert Service tie-up with Everest. Pinaka-purpose ng Fidelity Life Insurance is para sa kapag tayo ay kinuha na ni Lord yung mga related expenses doon, at least meron na magagamit yung pamilya natin. Hindi na sila maghahanap pa, 'di ba, ng pera. Morbid pag-usapan yung topic na to, pero at least hindi na nila iisipin yon. Kung kulangin man, konti na lang yung idadagdag nila. At kung meron ka namang insurance, pwede naman din yung i-tie up with Everest, which is yun yung Memorial Concert Service na benefit din natin. Mamaya papakita ko kung anong benefit number siya. Benefit number 13, kung tayo po ay nagsasalamin na ngayon, meron po tayong libreng 2 frame from IMG and Kaiser. Meron din pong libreng computerized eye exam. Libre po yung frame kapag bibili po tayo ng lens through Sight for Eyes or Kaiser Medical Center. Benefit number 14, ito po, meron po tayong free unlimited consultation for members sa Kaiser Medical Center. Kaiser Medical Center po iba pa po yung Kaiser na company, though part din po yun etong Kaiser Medical Center, pero dun lang tayo may libreng consultation sa Kaiser Medical Center as a member ng IMG. Ibig sabihin, unli yan. Pero ayaw naman natin magkasakit, pero at least unli tayo kung gusto natin magpa-consult. And then benefit number 16, may discount tayo sa medical services for immediate family member. Hindi lang member yung makaka-discount, even immediate family member makaka-discount po sa mga medical services. 10 to 15% discount sa Kaiser Medical Center, like magpapa-lab test, ultrasound, x-ray, meron discount yung ating immediate family member. Yung number 15 na benefit, discounted din po ang member ng IMG. Hindi lang immediate family member, pati member ng IMG, discounted din po sa medical services. 10 to 15% discount din. And then benefit number 17, automatic din po kapag member po kayo ng IMG, meron na po kayo agad dito na 1,000 investment sa Soldivo Strategic Growth Fund, sa mutual fund. Pwede po kayo magdagdag for as low as 20 pesos. Tapos makikita nyo na po agad sa portal nyo kung ilang shares yung nabili nyo, kung kumikita po ba yung mutual fund nyo sa Soldivo. Automatic na agad. Meron na kayo na investment sa mutual fund. Sa area naman ng access or yung execution na benefit natin. Kapag po kayo ay member na ng IMG, may access na po kayo sa mga major providers. Sa lahat po ng area ng personal finance, sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied services. So ano-ano yung mga access nyo? Benefit number 18, meron po kayong access sa healthcare products and services. So ito, Kaiser. So may access po kayo sa long-term care and short-term care. Ang kagandahan pa dito, makaka-discount po kayo kapag kumuha kayo ng short-term healthcare for your family and long-term healthcare din for your family. Wala na pong senior care. Benefit number 19, meron po kayong access din sa mga life insurance products exclusive to IMG members. Exclusive lang po to sa IMG members. Kahit po pumunta kayo sa Manila Bankers, wala po silang ganitong product kasi exclusive lang siya sa IMG members. Ang most 18, kahit hindi IMG member, pwede pong maka-avail nito. Pero yung most GRP, kailangan IMG member kasi ito yung mga gustong ma-insure pero nasa abroad. Okay? May exclusive access kayo dyan sa Everest Memorial Solution and IRA. Meron din po kayong benefit number 20 na free investment seminar. So, magkakaroon po kayo dyan ng mga market update. Mas may intindihan nyo ano ba yung takbo ng market. Mas magiging knowledgeable tayo about market. Exclusive benefit number 21, meron po tayong 0% entry fee. So, pwede po tayo mag-open ng mutual fund sa Atram, PhilEquity, Sun Life, PAMI, Pilam Asset Management Inc., Soldivo Fund at 0% entry fee. Ibig sabihin, wala pong charge, wala pong management fee. Halimbawa, hindi ka member ng IMG, mag-open ka ng mutual fund account sa PhilEquity. Alam ko po, may entry fee po yun. Pero kapag member ka ng IMG, wala pong entry fee. Kung gusto mo naman mag-invest sa direct stocks, gusto mo bumili ka ng shares ng Jollibee, bumili ka ng shares ng San Miguel, yung ikaw mismo yung magte-trade online, meron din pong benefit para sa'yo. Kung meron kang time para pag-aralan yan, kasi ako hindi ko to pinapasok dahil wala akong time pag-aralan yung trading Pero kung may time ka pag-aralan yan, benefit number 22 yan. So may free investment guidance, analysis, and update. So may access ka dito. Meron ka ding access, partnership with Palawan Express. So exclusive to IMG member lang din to. Makaka-discount kapag nagbayad through Palawan. Ito, benefit number 24, may financial assistance program up to 50,000 na walang interest. Pero ito yung kapag may nagkaroon lang
ng mga calamity. Financial assistance program na binibigay si IMG, pero babayaran mo rin, pero wala siyang interest at meron siyang minimum requirements. Let's go naman do sa area ng discount. Ano ba yung mga benefit na makukuha mo as discount bilang member ng IMG? Pwede ka po maka-discount sa mga non-life insurance, like kukuha ka ng car insurance, fire insurance, travel insurance. As a member ng IMG, pwede ka maka-discount kasi merong Bolt Assurance na DIY na. So, pwede kang gumawa ng quote doon, do it yourself. And the other non-life insurance company, naka-partner din ng IMG, pwede ka rin maka-discount dyan. Mas magiging mura yung premium niya, plus pwede pang bumalik sa'yo yung commission as a member ng IMG. Benefit number 26, makakasave ka rin dito. May discount din kapag bumili ka ng mga real estate, mga condo, ganyan, sa SMDC, Ayala Land, DMCI. And then, eto may mga discount din sa special courses. Tapos, may access din tayo sa mga services like asset preservation service. So, eto, more of estate planning po ito. Dito sa IMAX, so eto, tuturuan ka dito paano ka mag-create ng sarili mong corporation para ma-protect po yung mga properties mo, yung legacy mo, para mapunta talaga siya sa mga mahal mo sa buhay. So, yan po yung ginagawa ng mga mayayaman. Exclusive benefit number 30, meron din po tayong legal assistance program. May dalawang free session po tayo every year. And each session, umaabot po siya ng 45 minutes. So, pwede po kayong magpa-consult kung meron po kayong concern about legal matters. So, benefit number 30 po yan. Benefit number 31, ito po yung sinasabi ko kanina na Everest. Katay up po siya doon sa Fidelity Life Insurance, or kung kukuha po tayo ng insurance sa Most 18, pwede rin pong i-tie up yan sa Everest Memorial Services para if may mangyari sa atin, doon nakukuha ng fund. Hindi na po problemahin po ng pamilya natin. Kung saan kukuha ng fund, kung tayo ay papalibing na, yung mga kabaong, mga ganun, funeral services, so hindi na nila problema. Pwede na siyang kunin yung fund doon sa ating insurance or doon sa Fidelity Life Insurance natin. And even immediate family member, pwede nating ipagamit itong benefit na to. Last is benefit number 32, auto program. Meron din po tayong discount. Kunwari, bumili po tayo ng sasakyan through IMG auto programs. Malaking discount din po yung makukuha natin dyan. For the rewards naman, ito po yung business solution na pinoprovide ng IMG. Benefit number 33, ito yung pinaka-favorite ko. Be in the financial industry. Actually po, IMG talaga ang nakatulong sa akin during pandemic. Alam ko po marami po naapektuhan during pandemic, pero dahil po part ako ng IMG, hindi naman siya sa pagbabrag, pero hindi kami masyado naapektuhan dahil tuloy-tuloy yung pasok ng income kahit pandemic po, dahil mas marami po yung tao na parang namulat yung kanilang isipan na kailangan talaga nilang mag-prepare pag dumating yung mga uncertainty tulad ng pandemic. Dito, pwede ka maging own financial educator mo para sa sarili mo at para sa ibang tao. So, you become a financial educator, you own your time, you own a business, you help families. So, ang IMG, ang mission niya is to help people. While helping other people, you achieve the income you want. May online system, kaya kahit nasa ibang bansa, pwede po silang makapagsimula. You become debt-free. IMG po yung nakatulong sa akin para mabayaran po lahat ng credit card ko galing sa maling desisyon sa negosyo. Dahil sa IMG, nabayaran ko po lahat yun. Benefit number 34, sino po yung gustong mag-travel for free? So dito po, benefit po to na binibigay ng IMG kung gusto mo mag-travel sa ibang lugar, tapos gusto mo libre. Isa yan sa benefit na binibigay ng IMG. So you can travel the world for free. At another big flex ko din, lahat ng travel namin galing sa IMG. Galing yung fund nun sa IMG. Wala kaming fund na galing sa labas. Galing lahat yon sa IMG. Yung income na kinikita namin sa IMG, yun yung ginagamit namin pang travel. Benefit number 35 to 39. So may mga recognition din po ito. Though hindi naman ako mahilig sa recognition, pero 'di ba, maganda rin na nare-recognize din tayo. At sino ba yung ayaw na magkaroon ng libreng sasakyan, 'di ba? Pero syempre yan, paghihirapan mo yan para magkaroon ka. So ito, another flex ko rin. Benefit number 40, hindi na lang ako yung may free HMO. Nakuha ko rin ng free HMO yung husband ko. Meron kaming libreng HMO galing sa IMG through Kaiser. Dalawa na kami. May short-term healthcare at libre po yun. So, pre-provide po yun ng IMG sa amin. Though hindi nagagamit at ayaw ko din naman magamit, pero kung sakali man, at least meron kaming ready, di ba, na short-term healthcare. Tapos, sa area naman ng member support, ano yung benefit na binibigay ng IMG? Benefit number 41, ito po, lahat po ng member na natuturuan ko, ginaguide ko po sila sa portal nila. Once naging part na kayo ng IMG, may portal po kayo na lahat ng benefit nyo nandun na sa portal. Kasi ngayon paperless na halos pwede mo naman i-print, pero nandun na, i-access mo na lang, i-activate mo na lang para
para makita mo yung benefit mo na yun. Kahit sa phone, pwede mo siyang i-open. Sa laptop, pwede mo siyang i-open. Sa computer, pwede mo siyang i-open. Meron din po kayo matatanggap everyday na update para updated kayo sa mga additional benefit. Benefit number 43, eto po, katas po ito ng pandemic. Nilabas po itong benefit na to during pandemic. Kasi, di ba, hindi ka pwede pumunta ng office para mag-claim ng cheque mo. So, ang ginawa ng IMG, nag-open po siya ng NeuraCash na application na lahat po ng aming commission sa IMG is pumapasok po sa NeuraCash, and dito pwede mo siyang i-transfer sa bank account mo, pwede mo rin siyang panbayad ng Kaiser mo, ng pangdagdag sa soldibo mo, pandagdag ng mga investment mo through NeuraCash. Magkakaroon din po kayo ng benefit niyan kapag member na kayo ng IMG. Ito naman po, benefit number 44 to 52, dahil nga pwede mo siyang gawin yung mission ng IMG through online. So may mga tools po tayo. So hindi ko na siya explain lahat dahil yung iba dito baka hindi nyo siya masyado naintindihan. Pero once na naging part na kayo ng IMG, unti-unti matututunan nyo itong mga digital marketing tools na to. Benefit number 53 to 54. Ako din, isa din ako sa natuto dito. So may mga certification courses exclusive to IMG members. Dominate Associate Certification Course and Dominate Content Copywriter Certification Course. Dito matututunan mo kung paano yung tamang paraan, paano mo ituturo or gagawin yung mission ng IMG through online. May mga certificate yan. O itong benefit na to para sa mga international member, yung mga nasa ibang bansa. Benefit number 55. Kapag nasa ibang bansa ka, meron kang exclusive money platform, which is makakatanggap ka nitong Visa card. Diyan papasok yung, pwede mong i-transfer yung NeuraCash mo papunta dyan para pwede mo siya ma-withdraw or kaya pambili. Yan. Meron din mga exclusive event, runs and contests. Tapos ito yung pinaka-importante for international member. Meron po kayong worldwide protection. Kagandahan dito, kahit nasa abroad po kayo, protected kayo. Benefit number 58, ito may accidental death benefit po kayo dyan na 500,000. May burial benefit po kayo na 100,000. Accidental medical reimbursement benefit na 100,000. Acts of terrorism na 600,000. Unprovoked murder and assault, 600,000. Tapos kung ma-aksidente at ma-disable, may corresponding din po na benefit sa mga parts ng katawan na nawala. Tapos ang pinakamaganda rin po na benefit for international member is yung repatriation service. Ito po yung pinaka mahalaga. Kasi 'di ba, ayaw natin pag-usapan yung debt, pero marami po nangyayari na mga kababayan natin na nasa ibang bansa na po nababawian ng buhay. Pinakamahirap po is yung paano makakauwi yung katawan ng ating kababayan dito sa Pilipinas. Kapag member po ng IMG, meron pong repatriation service na binibigay or additional benefit na parang service na pinoprovide po si IMG para mas madali po na makauwi dito sa Pilipinas. Malaking bagay din po yun kasi mahirap po siyang gawin. Anong gagawin natin after knowing this benefit? Let's just apply our solution. Pero actually, kayo din po yung gagawa niyan. Kayo po yung gagawa ng action. You build a solid financial foundation. Kayo pong bahala kung paano nyo siya sisimulan. Tuturuan lang namin kayo. May lifetime healthcare fund dapat kayo. May lifetime retirement fund para makapag-retire po tayo na maaga at mayaman. So, ayan, kung marami po kayong natutunan sa video pong ito, mag-comment ka dyan. At kung may mga katanungan pa, pwede po kayong tulungan. Kung sakali naman na mayroong nagbigay ng video na ito sa inyo, bumalik po kayo doon sa tao na nag-invite or nagbigay ng video ito para sagutin yung mga questions nyo po at ma-assist po kayo ng maayos. Alright? So, maraming salamat po at pwede rin kayo magkaroon ng copy ng book na ito. Balikan po natin yung taong nagbigay ng video na ito. At syempre, kung wala po, pwede kang mag-comment at pwede ko po kayong i-assist. Pwede ko po kayong tulungan. Let's go! Learn more! And welcome sa IMG community. Thank you! PM me to know more. Thank you for watching.